magsampa. Take off na. Let's go. Good morning. Hi bro, good morning. Hey bro, what's up bro? I'm already warmed up bro. You're too hot bro. Yes bro, I'm warmed up. Is it all good? Okay na to oh. Sige, ito. Yung left side, pupitan natin. You will. Boys! Sakay ka man sa signal. Oh shit. Nakapag-warm up na si Kuya Will. Si Kuya Kurt. RMs bro. Tabag. Bro, what are you doing bro? Ayun. We're fixing the... You're tightening up the ano? Bro. Oh shit. I have new leather. Is that a new Can't fuck me leather? in the ass anymore. Man. Kuya Will. Man. Are you ready bro? Oh shit bro. Pick up and? Bro, you're cutting the line. Mag-vlogger ba ganyan? Bro, I've been here for 1 hour. No. I'm the one first bro. Ano size ka? Pinakamalaki po. Opo. XL. XL po. Ako yung 2XL. John Nito Gakula po. John Gakula. John Gakula. Gacula po. Yes po. Ano size nila? XL na lang po. Malaki. Pangalan mo? XL ako. Ron, Malikan. Master G. Sama ko sa ano. Anong size mo? Hey Owen, let's go. Yeah. Boy, ang bilis nyo! Kayo pa nauna! Marami kayo! Bakit si Boss Luz di na kasama ng truck? Sila Boss Luz. Alright. Ito yung freebies namin. T-shirt. Mukhang maganda yung shirt man ah. XL yan? Wala nang 2XL eh. Man, pasama muna dyan para di makalat. Okay, ito na yung bike namin ulit. Kay Kuya Well, S1. Oh, grabe naman yan Kuya Well. R1 ni Ron. Unang salang. Bagong gulong. Nainitan man. Lalagyan ko ng camera. Lalagyan mo camera. Second salang ang aking Gixxer. Let's go.
Ang bilis mo na. Tangina, medyo inaano ko na nga. Ito yung Sarap, kanan no? talaga. Nahirapan ako sa kanan talaga. Pero sa kaliwa ko, butang ina, gumanda na gabi. Teka, init. Sobrang init. Bago ako sa vlogs ko, si Kep. Bago ka sa yan. Oh. Tangina, bilis na ganito tol. Ang bilis si Kurt. Bago. Nagwa-warm ano pa lang, bakbak ka agad, no? Shit. Ano din? Si RJ? Na block na tayo eh. Kaya nga eh, wala na yung harap. My name is Jomar, and I'm gonna erase the something inside the whiteboard. The story is Bro, you're blocking the way. Hi guys, good morning. Welcome to the Clark International Speedway. Likewise, syempre sa track day ng Petronas. Okay? So I'm your guest para discuss yung track protocol, right? Yung safety, likewise, konting tips na magagamit ninyo sa track day today. First and foremost, yung race track natin, the reason why we have rules and regulations, kaya may mga patakaran tayong pinapatakbo dahil yung number one po natin na focus dito is safety, right? And if somebody does not follow the rules, doon po nagkakaroon ng aksidente. And believe it or not, normal po yung sumisem lang dito, no? Ang problema, bago po kayo dito, baka hindi po pa kayo sanay na nababalian ng collarbone, nawawasak yung motor ninyo, dinadala kayo sa ospital, no? As mga racers, that happens, no? Because it's impossible na hindi kayo malaglag sa motor when you're pushing, okay? The question is, are you prepared for it? Now, if not, then your reason kaya po tayo nandito ngayon is to enjoy your motorcycle, enjoy the track, and enjoy it with your friends. Tama po ba? Yes. Tama, right? Yes. And to do so, right, of course, syempre, hindi naman pwede magmotor kayo na mabagal. Race track na ito eh, di ba? To do so, one, please obey the track protocol, right? That will keep you a step safer than medyo malapit kayo sa aksidente, okay? I'll talk about the track protocol muna. Guys, when you start your day, pag tinawag na po yung ating, before po tayo lumabas, una po, check po natin yung mga bikes natin. Make sure we have the proper tire pressures, walang problema bikes natin. Our brakes are working. Tip, yung brakes ninyo, kung chinek nyo sa bahay, okay yan. After nyo ng ilang ikot, iinit yan, lalo na yung hindi pa naka-braided hose. Pag i-expand po yung hose, magugulat mo kayo, walang preno. Right? So make sure that you have brakes. Wala po dapat yung feel na parang sponge yung brake nyo. Dapat hard siya. No? Kung may spongy feeling, ibig sabihin po noon may air sa system. You have to bleed the system. Normal po na yung race bikes, bago lumabas, pinipili po namin yung system. Okay? Pangalawa, nag-overheat po yung mga brakes natin or brake pads, especially kung gamit ninyo OEM. Hindi po siya designed para sa racetrack, which is high temperature yung, lalo ngayon, no? Hindi lang yung brake pads yung high temperature, pati yung panahon, high temp, right? So, definitely, mag-overheat po yan. So, please make sure that your brake systems are all okay. Tignan ninyo yung mga brake pads ninyo. Next, mga grips. No? Marami ang na-aksidente kasi gumagalaw yung grip. Not only sa throttle, but dito sa kabila. You may fall off pag gumagalaw yung grips ninyo. Make sure na meron po safety wire yan para hindi umiikot yung mga grip. Likewise, yung mga turn. Okay, next, steering ninyo, make sure okay steering ng bikes. May advice mga naka-steering damper.
Yung steering dampers ninyo, huwag nyo masyadong higpitan. Okay? Honestly ako, sa level ko, hindi nga ako masyadong nag-higpit ng steering damper. No? The reason behind that is because normal po na gumagalaw yung bike. No? It is the front aligning with the rear. Pag pinigilan nyo po yun, doon po kayo sisempla. Natural behavior ng bike na yung harapan ay gumagalaw at nag-a-align sa rear. Okay? So, kung may steering damper, huwag po masyadong matigas. Yun yung problema, kaya maraming nag-overshoot, hindi na ma-steer yung motor. Okay? Tires, no? Meron pong markers yung mga tires natin. No? May parang katlak yun. Make sure na at least you have half an inch of that para makaikot kayo ng safe sa track. Otherwise, madulas na po yung tires ninyo, ma-accidente po kayo. Another thing, iba po yung race tires sa road tires. No? Aside from sa compound at sa korte ng gulong. Kaya kung meron kayo nahabol-habol, no? At naka-race tire siya, hinahabol ninyo at naka-race tire siya, yung in-angle at speed na kayang gawin ng naka-race tires, hindi po kaya gawin nyo ng naka-road tires. Kasi iba po yung korte, malapad po yung road tires. Yung race tires po ay mas makitid, ibig sabihin, mas marami siyang grip pag nakahiga yung bike. Okay? Likewise, mas malambot po yung race tires, so talagang naka-design po siya para sa track riding. Kaya i-hold yung temperature, mas may grip siya compared sa road tires ninyo. Likewise, kung yung road tires ninyo matagal yung ginagamit sa kalsada, square na po yun. Square na po yun, no? So, ang nangyayari, parang babagsak yung bike. So, ang technique po doon, scrap nyo po muna yung tires nyo. Meaning, paglabas po ninyo, pasa straight, easy sa corner. Guys, hindi po acceptable sa track yung nagaganyan-ganyan kayo sa track. Hindi acceptable yon, track day. Sa races, sa side, sa outlap, okay. Pero sa track day, hindi. No? Kasi gaganyan-ganyan kayo, may parating na mabilis na isa. Right? So if you scrub your tires, bago kayo lumabas sa track. Okay? Now, track protocol po tayo. Yung nakikita niyo yung blue line sa likod po ninyo, yung nasa kabila ng blue line, ang tawag po doon ay pit entry, pit lane. Yung pit lane po ay hindi tambayan at hindi pasikatan ng bomba. It is your entry into the track. Okay? May speed limit po yan, nakasulat po doon sa sahig, no? Lahat tayo nakakabasa, 40. Right? Ngayon, kung upak kayo ng upak dyan, yung mga racers doon, hindi nagagalingan sa inyo, alam, beginner kayo. Kasi yung mga racers, hindi umupak dyan. Ang laki ng track, doon kayo magpasikat. Huwag dito sa harapan. Kasi baka may mabangga kayo dito. Okay? Clear? So dito, slow down. Right? Slow down, respect the track protocol, pasok yung bike nyo or labas. Pagpasok po natin ang track, may puting guhit po. Nasa kaliwa po ninyo, yung pit entry, may mahabang puting guhit. Huwag nyo pong tatawirin yung puting guhit. Remember, go left muna kung may parating, it's his right of way. Padaanin nyo po muna sila, saka kayo lumabas. Huwag nyong tawirin yung puting guhit hanggang maubos. Okay? Huwag nyong tawirin yung puting guhit hanggang maubos. Marami na po dyan ang nangyari, nagsalpukan. No? Medyo yung isa, hindi na makapag-motor ulit kasi spine ang tama eh. No? So safety, do not cross the white line. In-lock ninyo, yung unang ikot ninyo, hindi pag-absent, upak agad. No, stay outside, outside, outside. Yung unang few corners to allow all the fast riders to pass. And then you start warming up. Clear? So yun po yung track protocol. Kahit saan po ng parte ng mundo kayo pumunta, ganun po siya. Okay? Next, inside the track is one way. No? Walang reason sa inyo para mag-U-turn. Right? Wala pong reason para huminto. Pag may sumemplang po kayo ng kasama, hindi po kalsada to, nahihinto kayo lahat, tutulungan nyo. No. You continue your laps. No? May marshals po tayo, pupunta po yun doon at sasabihin na sa inyo kung stop yung session. Explain ko kung paano na sasabihin sa inyo. But the point is, you do not stop to help anyone. Why? Pag huminto po kayo sa track, may parating na mabilis, mapapangga po kayo nun. Okay? Or mapipixate sa inyo, mapapatingin sa inyo, dire-diretso sa inyo.
Next, overtaking. Guys, sa class ninyo, hinati po natin ngayon yung classes. Dalawang class po siya. Yung Petronas Track Day, which is your class, and Advance. Sa Advance po, kung hindi kayo racer, wala po kayong record na racer kayo, you cannot go out. Kasi race week na po, ipapractice na po yung mga racers. Hindi sila makaoras dahil nakaharang kayo doon. Pangalawa, may mga selfie stick kayo na nakakabit, no? Makakapatay yun. Right? Lalo, bigla kayo ng membreno, may parating na iba yung breaking point, mababangga. So, wag nyo po ipilit na pipilitin nyo lumabas doon, no? Dahil may record po kung sino yung racer at hindi. When I say racer, either nag-underbone ka dito, UB 150, Pirelli Cup, Nationals, or whatever, yun yung class, advanced class. Pirelli Cup up. What do you call this? Petronas class is for all of you guys, no? To enjoy. Right? So please do not try to run the other class. Okay? Next. So it's a Petronas class track day. The idea is, guys, iwasan po natin mag-overtake sa corner. Alam ko po na excited kayo na pakitaan ninyo yung kasabay ninyo, natatabasin ninyo. Ito po yung sasabihin ko sa katotohanan. Pag ginawa po ninyo yun, hindi naman nabibili ko sa inyo yung tinakas nyo, may inis na sa inyo. Kung gusto nyo magpasikat, tulungan ninyo yung kapwa rider ninyo. Katulad ng ginagawa ko po sa inyo ngayon. Diba? Kaya, ganun po yung way na gusto nyo matuwa yung kapwa rider ninyo sa inyo. Tulungan po natin. Hindi po yung pakita na, ang galing ko. Hindi ganun. Kasi pag ginawa po ninyo at hindi alam no, bago yung rider, sinaksakan ninyo sa corner, hindi niya alam yung gagawin niya, either mag-overshoot siya or mabanggaan niya. Di po ba? At the end of the day, -1 na tao na natutuwa sa'yo. Right? So, guys, at least maintain 2 meters from the rider beside you. Okay? Kung kaya naman overtaken sa straight, overtaken nyo sa straight. Hindi po karera to, track day. Hindi po naghahanap ng pinakabagong rider si Petronas. Hindi to try out. May rider na po sila. Okay? So wala kayong dapat patunayan. Okay? Hindi rin kayo kailangan pumunta sa advanced class at pasikatan yung mga tao. Nakita na nila lahat. No? So, walang papansin po. Ang intindihin po ninyo ay yung riding ninyo. No? Enjoy your bike, learn something new, right? And enjoy it with your friends. Okay? Next. There is only one exit pabalik dito sa pit lane, no? It is before the last corner. May nakalagay doon, pit exit, right? So, ang technique po, kung palabas po tayo doon, ito po siya. So, bago po kayo dumating ng turn 18, may daan papunta dito. So, ang technique dito pa lang po, sa turn 16, 17, itaas po ninyo yung left hand ninyo para alam ng rider sa likod yung intention mo na gusto mong lumabas. Dahil ito pong last corner na to ay mahataw po yung mga rider dito. Dahil bibuelo yan para sa last corner. Kung biglang naisipan mo na, ay papasok pala ako, mababangga ka. Kasi nasa outside yun. Right? So dito pa lang sa turn 16, mag-decide ka na, papasok ka ba o hindi. Right? So you can either put up your hand or put out your leg. Right? Ibig sabihin, papasok ka para alam ng rider sa likod mo na huwag mong gamitin yung line na to kasi mag-i-inside ako, dire-diretso ako sa pit. Clear? Okay. Ang communication ng marshals dito ay flags. Pag nakita po ninyo yung una, yellow flag, ibig sabihin caution. No? Caution. Merong either nag-overshoot, bumagsak yung motor, what? Continue. No? Pero caution yun. Sa karera, ibig sabihin nun, caution mo overtaking. No? Pag may nakita po kayong red flag, ibig sabihin your session is over, it's canceled. So, wag po kayo ito, wag kayo mag-U-turn, do a full lap, and then come right back in through the pit exit. Then lastly, checkered flag. Pag may nakita kayong checkered flag, hindi kayo nanalo. Akala ko pa nanalo ka. It means your session is over. Do another full lap and then come right back in. Clear? Clear? Clear tayo doon? Okay. Tapos guys, no, when you come in, please make sure that you hydrate. Tubig. The past few days, sa sobrang init, ang dami po nating mga riders dito na sumisemplang, nag-overshoot dahil they're losing focus.
dahil sa init, no? When you lose focus of your reference points, no? Doon kayo magkakaproblema, right? So make sure you're properly hydrated. Pag napapagod kayo, pasok ninyo yung bike ninyo. Clear? Okay. Guys, I'll give you quick tips na magagamit nyo ngayon. Ang ilan sa napaka-importanting mga skills na dapat ma-master ninyo para sa performance riding or track riding is 1. Visuals, 2. Steering or cornering, and then lines. No? So tatlo na to makes up your corner and your riding. 1. Riding is 98% visual. It is hand-eye coordination. Ang challenge po ng pagmumotor, lagi ko po sinasabi, yung tamang way ng pagmumotor, mali yung pakiramdam. The right way to ride does not feel right. Ang problema bilang tao, ang sinusunod natin, pag hindi bago sa atin, natatakot tayo, o natawag attention natin, yung instincts po natin yung sinusunod natin. Ang problema, yung instincts mo, hindi siya marunong magmotor. Yung motor mo, walang pakialam sa instincts mo. Yung motor mo will only respond to the rider input na ginagawa mo. Yung rider input is the command that you give your motorcycle. And your motorcycle only responds and is governed by walang magic. No? Hindi buhay motor nyo. Physics. Science siya. Right? So when you say physics or science, turo sa atin sa high school, science is exact. Eksakto. Walang labis, walang kulang. So ano yung difference natin dalawa? How can I ride my Panigale at 305 kilometers, start braking and turn at 180 kilometers per hour? Paano ko nagagawa yun? Dahil araw-araw ako dito? Dahil matapang ako? Hindi. Pareho tayo ng pakiramdam. Lumalaki din yung mata ko. Holy shit! Same thing. The only difference is, pagdating doon sa steering, alam kong imposibleng hindi lumiko yung motor sa gagawin ko na technique. Right? Yun yung tinatawag na totoong trust the technique, trust the science behind it. Right? So, in a nutshell, yun yung ginagawa po natin. Tayo, the way na tinuturo natin, pinapaintindi natin kung paano gumagana yung system para magawa mo. Hindi yung, gawin mo to, papagawa ko sa'yo, sasaulin mo. Hindi pwede yun. Paano kung iba nangyari? Hindi mo na saulong o di overshoot, send lang ka. But if you understand how it works, you can work with it. No? Now, let me share to you 3 things. Number 1, visuals, lines, and steering. Una, visuals. Riding is 98% visual. Ibig sabihin, no? Kung hindi ka nakakita, hindi ka makakita. Right? Riding is hand-eye coordination. Ibig sabihin, yung information na nakukuha ng mata ninyo is transformed to physical reaction. Naalala nyo na tinuruan kayo mag-bisiklet, mag-drive or mag-motor? Ang sabi sa inyo nung nagturo sa inyo, tingin sa malayo, tingin sa malayo. Tama? O, di ba pag nakatingin ka sa malayo, nakakapag-bike o nakakapag-drive ka na maayos? Tingin ka malalim sa kurbada, nakakaligo ka na maayos, di ba? Why? Because the further you look, mas malayo tingin mo, mas marami kang impormasyon na nakukuha. Mas marami kang impormasyon na nakukuha, mas nakakapaghanda ka. Okay? So, naririnig ninyo palagi, no? Look where you want to go. Tumingin ka kung saan mo gusto pumunta. So, paano ba yun? No? Okay, naririnig natin. Ang survival reaction, ang kalaban, target fixation. No? Ano ba yung target fixation? Target fixation, anything bago, natakot tayo, matatawag attention natin, mapapatingin tayo doon. Ang problema, pagtingin mo yun, yun yung informasyon na kuha mo, doon pupunta yung bike. Ganun siya. No? So, paano mo ma-avoid yung target fixation? Una, look where you want to go. Pagliligo po tayo, chin over shoulder. Hindi ito, chin over shoulder. Pag lumiligo po tayo, hindi mo dapat nakikita yung harapan ng motor. Pag nakikita mo yung harapan ng motor mo, nakatingin ka kung saan papunta yung motor mo. Kaya pag tinanong niyo yung racers, ano speed mo sa kurbada? Hindi niya alam. Kasi hindi namin tinitignan yun. Tandaan nyo, pag steer ng motor, eto. Right? We don't look here. Yung bike, diretso ang punta nun, pero yung ulo mo, you're looking where you want to go. Iba po yung gusto, kung saan papunta yung motor, iba yung kung saan mo gusto pumunta. Turn your head, chin over shoulder, look where you want to go. Madali,
gawin, no? Madali isipin. Pero try nyo mamaya, magugulat kayo, akala nyo possessed kayo. Pinipilit yung lumingon, hindi kayo makalingon. Ano yung kumukontra? Yung survival reaction mo. Yung survival reaction mo, yun yung instincts mo. Guys, kalimutan nyo muna yung kung sino man nagsabi sa inyo, muscle memory lang yan. Okay yun, kung nung baby ka, inaral mo na to, muscle memory. Kasi ang muscle memory, habit. Sa firing, brother, ano ba ginagawa natin? May kakwentuhan tayo, hindi na tayo ng ganyan. Oh, pare! Sa golf, ganyan ka ng ganyan. Anong ginagawa mo? You are practicing muscle para maging muscle memory. Eh, ikaw ba nung baby ka, nagaganyan ka na? Hindi. Right? So, kalokohan yun. Kung hindi mo inaral ng tama, ibig sabihin, kung ano man yung habit na na-develop mo, mali lang. Kasi yung tamang pagsakay, mali yung pakiramdam. Yun yung problema. Yun yung problema. So, balikan natin, visuals. Simple. Look where you want to go, turn your head, chin over shoulder, kalimutan yung harapan ng motor nyo. 2, wide view. Kita ko kayo lahat ngayon, and then I can zoom in on the logo on your shirt. Pag naka-zoom in ako sa logo ng shirt mo, target fixated ako. Ang tawag doon, direct vision. When I zoom out, ang tawag dito, peripheral vision. Ganito kayo magmotor, kita mo lahat. Kita mo motor, lubak, chismosa sa kanto, nililikuan mo, kita mo lahat. The more information you have, the more prepared you are. Clear? Clear. Okay. Idea sa corner. Hindi natin ganyan corner. Here, in corner. Ang technique, nandito ka, ang vision mo nandito na. Nandito ka, ang vision mo nandito na. Nandito ka, dito na yung vision mo. Never ka na nakatingin sa baba. Ang tingin mo ay laging advance. Laging advance. Una, pag nakatingin ka sa baba, doon papunta motor mo, babagsak motor mo. Pangalawa, pag malapit lang yung tingin mo at mabilis ka, dating sa'yo ng bagay, ganyan, malulula ka. Sample, exit ng last corner, ano yung tinitignan ninyo? Di ba yung Shell o yung Yokohama? Tama? Okay, malayo yun, pwede. Pero palapit ng Yokohama, ano nangyayari? Bago mag-Yokohama, nagpapatay na kayo ng throttle, di ba? Bakit? Kasi habang palapit, ganyan yung Yokohama sa inyo. So ang technique, bago lumapit yun, ililipat mo na yung mata mo sa susunod na reference point para hindi ka malula. Ang kailangan mong gawin dito, tawag dito, you have to trick. Kumbaga, kailangan mong lansihin yung survival reaction o yung instinct mo, no? Kailangan mong maisahan yung instinct mo. Otherwise, pag kumagat yung instincts ninyo, hindi nyo magagawa yung dapat mong gawin. Ang pipilitin ng instincts mo, patayin yung throttle or whatever, no? Pag nanalik yung survival reactions ninyo, hindi nyo magagawa yung dapat nyo gawin. You will never get to the next level, no? So, ito visuals. Again, look where you want to go. Turn your head, chin over shoulder, wide view, look far. Clear? Okay. Steering. Guys, steering. Sisimplihan na lang natin, no? It really depends if you don't want to believe or what. Pero ganito lang kasimple. Pag mabagal po kayo, yung gyro ng motor ninyo, yung gyro, yung energy na generator na umiikot ng gulong, mahina. So pwede nyo po iliko yung motor sa kanan, liliko ka sa kanan, liliko mo sa kaliwa, liliko ka sa kaliwa. Pahabang bumibilis ka, yung ikot ng gulong mo, lumalakas yung puwersa, hindi mo na po kaya iliko yung motor sa kanan para lumiko sa kanan. Hindi mangyayari yun. Ang kailangan mo ngayon gawin, mas mabilis yung ikot ng gulong mo, mas malalim mo kailangan ihiga yung bike. Kung saan po nakahiga yung bike, doon hahatak yung gulong. Okay? Guys, listen ha. Lalo yung gusto yung mga office, mga nilrat ninyo. Ito yun. You have to lead the bike to steer. Pag humiga yung motor, yung ikot ng harapan ng gulong, hahatakin yung motor mo kung saan siya nakahiga. Ang problema, yung likuran ng gulong, palabas yun. Kaya maraming dumudulas yung likod, nag-high side. Okay? Gyro yun. Right? Now, paano ba ihiga yung motor? Yun yung question. So kadalasan, ang ginagawa ng mga tao, pare, higa mo lang yung katawan mo, bangkingin mo. Tama? Okay. Habang ginagawa ko to, tignan nyo yung kamay ko. Alisin ko yung galaw ng katawan ko.
ito siya. Hindi ito. Wala tong kinalaman para ihiga yung motor mo o iliko motor mo. Ang liko, simple. Mamaya try nyo. Pag fourth gear lang kayo, umikot kayo pagdating sa corner. Pagdating doon sa corner, diinan nyo yung inner handlebar nyo. Hindi pa baba, forward. Habang dinidinan nyo, pahiga ng pahiga yung motor. Diinan ninyo, hindi forward, no? Hindi pa baba, forward. Hindi isang tulak lang. Habang hindi umaharap yung motor kung saan yung gusto pumunta, diinan mo ng diinan. Pahiga ng pahiga yung motor. Kahit na nakaganyan ka, ihiga yung motor. Walang kinalaman to. Para saan to? Para bumaba yung center of gravity ng motor. Para mas madaling intindihan, bakit nilo-lower yung Formula 1? Yun siya. Hindi para lumiko. Para stable siya. Pero yung liko, kahit nakaganyan ka, tulak mo yung manibela, ihiga yung bike. Ganon siya kasimple. Ganon siya kasimple. And hindi, kaya yung marami nag-inquire sa akin, sir, advanced ang gusto kong pag-aralan eh. Okay, ano ba yung advanced riding? Gusto kong mag-knee drag. Basic yun. Basic yun. Kasi kung tama linya mo, tama speed mo, tama technique na gagamitin mo, makukuha mo kaagad yun. Ang sinusukat natin dito, oras. Hindi ni drag, forma, picture. Diba? So, para gawin yung lean angle ninyo, push the handlebar. Commit. Hindi yung push, bitaw, push, bitaw. Ganyan mo to. Right? Hindi tama yung pakiramdam. Huwag niyong antayin maging tama yung pakiramdam. Hindi tama yung pakiramdam. Logic ang kailangan mong gamitin. Hindi yung feeling. Alisin niyo yung feeling. So, push the handlebar, ihiga yung bike. Clear? Clear. Push right, turn left, push left. Okay, tingnan nyo actually pag ginamit nyo yung katawan nyo, counterproductive siya. Pag ginamit ko yung katawan ko, ito maiiwan yung motor kagad dito. Ang technique, push the handlebar, pag higa ng motor, saka mo ibaba yung katawan mo para maging stable. Right? Kadalasan, syempre, ginagaya ng mga tao sa MotoGP, akala nila, yun. Hindi, push muna, saka mo ibaba yung katawan mo. Tapos iba, sayad siko, sayad shoulder. Guys, nakaganyan yung kalsada sa truck sa kanila. Nakaklebe. Wala tayo nun dito, flat yung truck natin. Right? So, huwag niyong pilitin Guys, ito yung mga racers na nag-elbow drop, Marvin, TJ, sila Dashi, hindi lang sinasadya yun. Dahil yun sa bilis ng dating nila sa corner. Kung ano yung bilis mo, yun yung bilis ng liko mo dapat. Yun yung lalim ng higa mo. Walang panahon para magpa-picture. Kaya kung umiikot ka, para mag-elbow ka, unang-una sa picture pa lang, yung mga marunong, alam kagad babagal ka. Kasi yung gulong mo nakaharap papunta sa corner. Malalaman mo na mabilis, nakasaliwa yung gulong. Right? That means counter steering ang kailangan yung gawin. Right? Okay. Again, to turn right, push right, to turn left, push left. Clear? Clear. Okay. Last. Lines. Bigyan ko kayo ng idea sa linya. Guys, I want you to remember, outside, inside, outside. Outside, inside, outside. Okay. The technique is, sabihin natin, left-hander, parang Porsche corner, no? Ang technique po is, stay outside. Okay, normally, gusto natin gawin na line ganyan, di ba? Kaya mong gawin yan, kung takbo mo, 30. Mabilis ka na, mabilis ka na, okay? Yung iba naman, pag nakakita ng rumble strip, titirahin ka agad dyan. O yan ang kakalabasan mo. Kaya ginagawa, papagalan dito. Yan, tama? Okay. So guys, the technique na pwede nyo gamitin, stay outside, inside, outside. Yan po yung line natin. Dito po kayo didikit sa white and blue. Hindi po dito. The more space you have,
the more nakikita ninyo yung corner. Pag pinit kayo dito, ang bato ng motor nyo, ayan. Stay wide. Okay? Like for example, dito naman sa yung hairpin at saka yung Big C at saka yung Porsche, halos pareho na line. No? Yung itong Acacia corner, kaya maraming natatakot dahil halos L siya, L-type. Okay? Tandaan po ninyo, may marker na 50, tapos may white and blue. By the way guys, white and blue sa track, hindi siya decoration, they are reference points. Kung nasan po yung white and blue, nandun po dapat kayo. Hindi sa ibabaw, katabi nun. Clear? So kung yung white and blue nandito, stay white, pasok, dapat white and blue, exit white and blue. Hindi po dito ang exit dito, outside. Okay, hindi dito sa loob, outside. Yun po yung natural na bato ng motor. Sa ganitong classic corner dito, outside, inside, outside. Ito po yung line. Hindi po ganun. Okay? Outside, inside, outside. Clear? Clear. So again, tip, parating po kayo sa corner, ang una niyong hinahanap, saan ako pepreno? Parating sa corner, malapit pa lang, saan ako pepreno? Saan ako liliko? Saan ko itatouch yung apex? Apex, yung white and blue ninyo. No? Itong tip ng corner, is yung kanto. Okay? Pag nagmomotor tayo dyan, o tanong nyo mga racers na kasama nyo dito, hindi yan tahimik sa helmet, nagsasalita yun. Sinasabi niya sa sarili niya yung kailangan niyang gawin. Dahil kung hindi mo gagawin yun, yung instincts mo, ang mangingialam, hindi mo magagawa yung dapat mong gawin. So simple, approaching the corner, ano ba yung procedure? Roll of throttle, braking, downshift. Sinasabi ko sa rin, roll of throttle, braking, downshift. Okay, turn your head. Pagdating sa corner, roll of throttle, braking, lingon. Counter steer, tingin sa exit, gas. So you have to tell yourself what to do. Otherwise, it's not happening. Alright? Clear? Clear. Okay, hopefully with it short time, meron akong nadagdag sa inyo. If you want this track day to be meaningful, try to practice it. Visuals, turn your head, look where you want to go. Kalimutan niyo yung harapan ng motor. To steer, counter steering. To push, to turn right, push your inner handlebar. Kahit anong motor yan, kahit Harley Davidson pa yan, same. More pressure, hindi ganon. Ano lang, lagyan nyo lang ng pressure. Hanggang humarap yung motor kung saan mo gusto pumunta. Here, counter steering. Lines, outside, inside, outside. Clear? Clear. Alright guys, hopefully nakatulong. Again, thank you for inviting me. Guys, have a great day, have a safe day, and hope you enjoy and learn something today. Thank you. Hi guys, konti lang. May tubig dyan, pwede ka uminom. Man, get some Gatorade, man. Man, sabi mo na ako. Man, get some gay. You know? Gatorade. I'll get you water, bro. For sure, bro. It's so hot. Oy, Kuya Kuis ha? Huwag overtake sa corner. Oo nga, alam kung sino yung overtake sa corner eh. Tapos yung pag-overtake, di ba? Pumunta tayo na. Pero hindi. Gago, ikaw din Kuya Will, overtake ka sa Big C. Uy, hindi! Sa corner yun eh. Sa last turn. Ano?